Nagsisimula na ang APEC Economic Leaders Summit sa Amerika kung saan dumadalo si Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa San Francisco, California, may ulat on the spot si Maris Umali. Maris! Connie, JP, pasado alas 6:30 na ng gabi ngayon dito sa San Francisco, sa California. At sa mga sandaling ito ay ginaganap na ang welcome reception para sa mga leader na dumalo sa 30th Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting. At kabilang nga dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Sa buong maghapon naman ay naging puno ang schedule ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan ibinida niya ang kahandaan ng ating bansa na maging pangunahing investment hub sa buong mundo, no? At sa buong Asia. At kabilang na rin dito ang kanyang pagsusulong sa Maharlika Investment Fund sa harap ng international business community. The Philippines is ready to take off as a leading investment hub in Asia. A wealth of opportunity awaits you in the Philippines, and we are ready to explore new horizons with your investments in the coming years. Welcome to the Philippines. Yan ang pagbibida ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga investor at economic manager mula sa 21 miyembrong bansa ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Isinulong din ng Pangulo ang Maharlika Investment Fund sa international business community bilang kauna-unahang sovereign fund ng Pilipinas. Aniya, inaasahan na ang operationalization nito matapos niyang aprubahan ang bagong implementing rules and regulations. Sa ngayon may tinukoy ng 80 potensyal na infrastructure projects na popondohan ng Maharlika. It will serve as an additional source and mode of financing for priority projects of the government, including the infrastructure flagship. These projects offer high rates of return and significant socio-economic impact. Binibigyang prioridad din daw ng pamahalaan ang 197 na infrastructure flagship projects na nagkakahalaga ng $155 billion. Layo nitong pagbutihin ang digital connectivity, tubig, agrikultura, kalusugan, transportasyon at enerhiya. Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang paglago ng ating GDP at pagbaba ng inflation rate na aniya ay patuloy na pabababain at gagawing stable ang mga presyo ng pangunahing produkto. Bago nito ay nagsalita muna si Pangulong Marcos sa APEC CEO Summit at kabilang sa mga binanggit niya rito ang mga natutunan niya mula sa COVID-19 pandemic. What this ensuing recovery period should teach us is how to address the cracks and lacks in our policies and systems, and what the challenges of today, including food, energy, security, digital and green transformation, and certainly climate change, climate action. Ilang world leaders pa ang makakapulong ng Pangulo gaya na ng US Vice President Kamala Harris at Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Dependable, accessible, and affordable energy. The nuances in our push are also... Yes, JP at Connie, kanina rin ay sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglalagda sa ilang mga kasunduan sa pagitan ng ilang mga kumpanya ng Pilipinas at ng Amerika. Kabilang dito o kaugnay ito sa mga investment sa sektor ng kuryente, internet, pati na rin sa healthcare. At may kasunduan din ang DOST sa isang kumpanya para sa paggamit ng artificial intelligence sa weather forecasting. So yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa San Francisco sa California. Balik sa inyo, JP at Connie. Nako, napakahalagang mga pagtitipon yan. Maraming salamat, Maris Umali. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.